Tahimi ang buong paligid maliban sa patak na ulan na walang tigil na humahampas sa salamin ng bintana. Ang nga ilaw sa kalsada ay malabo dahil sa hamo at nabibigay ng malungkot na kulay sa madilim na gabi ng Maynila. Nakapo lamang ako sa lumang upuan, nakatingin sa kawalan habang ang palabas sa telebisyon ay patuloy na gumagalaw ng walang anumang tuno. Ang hapunan na maingat kong inihanda kaninang hapon ay matagal nang lumami sa ibabaw ng hapak kainan. Kahit tinapan ko ito ng maayos, nararamdaman ko pa rin ang tila malungkot na amoy ng pagkain na hindi man lang nagalaw. Wala na naman siya. Isang maikling tawa lang kanina para sabihin na may mahalaga siyang kausap sa negosyo at hindi siya makakawi para kumain. Halos isang taon na itong nangyayari. Ang pagkain na maisasalok nga malaking bahay na ito ay naging isang nakasanayan na kahit paunti-unti nitong dinuduro ang puso ko. Naalala ko pa noong kami ay nagsisimula pa lamang. Araw-araw siyang umuwi ng maaga, may dalang nga bulala at laging may matamis na ngiti sa kanyang nga labi. Nilabanan ko ang aking nga magulang na mayayaman upang mapakasal lamang sa kanya. Ibinigay ko ang lahat, ang aking tiwala, ang aking pagmamahal, at medjing ang aking yaman upang tulungan siyang bumangon. Ngunit habang lumilipas ang panahon, tila nagbabago ang ihip ngang hangin. Dumalang ang kanyang nga ngiti, humaba ang kanyang nga gabi sa labas at lumawa ang puwang sa pagitan naming dalawa. Huminga ako ng malalim, pinatay ang telebisyon at napasyang matulog na lamang upang takasan ang bigat na nadarama. Ngunit bago pa man ako makatayo, ang matinis na tunog ng telepono sa bahay ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nagulat ako. Napahinto ang pagtibo nga aking puso. Bakit may tatawa sa ganitong oras ng gabi? Lahat ng kakilala at kamaanak ko ay alam ang numero nga aking hawak na telepono. Wala silang dahilan upang tumawa sa telepono ng bahay. Isang mabigat na kutob ang unti-unting gumapang sa aking dibdib nang iangat ko ang pambabangang telepono. Magandang gabi. Ito ba ang tirahan ni Ginoong Jose Santos? Isang hindi pamilya malamig at seryosong boses ng lalaki ang narinig ko sa kabilang linya. Ako ay isang alagad ng batas mula sa himpilan ng bayan. Pakiramdam ko ay bumaksa ang puso ko sa sahi. Alagad ng batas, bakit sila tumatawa? Na aksidente ba ang asawa ko dahil sa basang kalsada? May masama bang nangyari sa kanya, Pawi? O baka naman hinarang siya ng mamasasagong elemento? Nangingini ang aking boses at pinapapawisan ang aking mga pala nang sumagot ako na ako ang kanyang asawa at tinanong kung ano ang nangyari. Ginang, pakiusap na manatili kayong mahinahon. Ang inyong asawa ay kasalukuyang nasa silid ng nga malubhang kaso sa isang pagamutan sa kabilang bayan. Hindi maganda ang kanyang kalagayan. Mari po ba kayong pumunta rito ngayon din? Parang mabigat na martilyo na pumupo sa aking ulo ang bawat salita ng lalaki. Pagamutan, maluba, nawala ako sa aking sarili. Hindi ko nanaindidihan ang nga sumunod niyang sinabi. Ang tanging nagawa ko na lamang ay itanong kung saan ang pagamutan bago ko padabok na ibinaba ang telepono. Nagmamadali akong tumakbo sa silid upang kunin ang aking pitaka. Dahil sa matinding kaba, nahulog ko pa ang mga susi sa sahig at lumika ito ng malakas na kalansing na lalong nagpatakot sa akin. Wala ng oras para magpalit ng damit. Ipinatong ko na lamang ang isang manipis na panlamig sa ibabaw ng aking pambahay na damit at mabilis na lumabas ng aming gusali upang humanap ng sasakyang upahan. Habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan sa basang kalsada, malabo ang lahat ng aking nakikita dahil sa mga luhang na unahang pumatak mula sa aking nga mata. Ang kumikinang na ilaw ng siyudad at malalaking larawan sa gilid ng daan ay tila nga walang kwentang kulay na mabilis na dumadaan sa aking paningin. Napansin ng namamaneho ang aking pegya ngunit pinili nitong manahimik at bilisan na lamang ang pagpapatakbo ng sasakyan. Panay ang panalangin ko sa may kapal. Pinadikit ko ang aking palat, nakapikit ng mariin, at taimtim na humiling na sana ay walang masamang mangyari kay Jose. Siya ang lalaking pinangakuan ko makakasama habang buhay sa harap ng dambana.
Kahit na nitong mauling buwan ay naging malami ang aming pagsasama at palagi siyang wala sa bahay, inisip ko na lamang na baka pagod lang siya sa paghahanap buhay upang may taguyo ang aming kinabukasan. Mahal ko siya at hindi ko kayang isipin ang isang umaga nagigising ako nang wala siya sa aking tabi. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng pintuan ng paggamutan, mabilis akong bumaba at naiwan ng buong pera, hindi na hinihintay ang sukli. Ang kakaibang at matapang na amoy ng gamot na panlinis ay agad na sumalubong sa akin at nabigay ng matinding kaba sa aking dibdib. Tumakbo ako papasok sa maputing pasilyo, palingalinga upang hanapin ang asawa ko o kahit sinong kakilala na magsasabi sa akin ng katotohanan. Hindi nagtagal ay nakita ko sila sa dulo ng pasilyo. Ang aking biyenang lalaki na si Mang Antonio, ang biyenang babae na si Aling Pilar at ang bayaw kong si Sergio kasama ang asawa nitong si Laura. Lahat sila ay nakatayo doon, may bakas ng matinding paalala at pagkabalisa sa kanilang mga mukha. Nang makita ako ni Aling Pila, mabilis siyang tumakbo papalapit sa akin. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking makamay at nasimulang umiyak nang napakalakas na tila pinupuni ang kanyang lalamunan. Clara, ang anak ko, mamamatay na siya. Sabi ng manggagamot, kailangan daw ng napakalaking halaga upang mailigtas ang buhay niya. Doon lamang daw siya mabubuhay kung magbabayad tayo agad. Parang isang balde ng nagyayelong tubig ang ibinuhos sa buong katawan ko. Nang hina ang aking ngatuhot at kinailangan kong sumandal sa malamig na pader upang hindi ako tuluyang matumba sa sahig. Lumapit din ang aking bayaw at walang pakundangan akong tinapik sa balikat. Kailangan nating maging matatag, hipag. At higit sa lahat, ihanda mo ang iyong bulsa. Gumagawa na ng paraan ang manggagamot, ngunit para ang kailangan natin ngayon. Napansin ko na ang asawa ng bayaw ko na si Laura ay nanatili sa likod ng kanyang biyenan ng walang imi, ngunit ang kanyang mapanuring nga mata ay nakatitik sa aking pitaka na nakasubit sa aking balikat. Sa masandaling iyon, hindi ko binigyan ng malalim na kahulugan ang tingin na iyon dahil sa labis na takot para sa buhay ng aking asawa. Gusto kong sumigaw, maghanap ngang manggagamot at magtanong kung ano talaga ang nangyari. Ngunit sakto namang bumukas ang mabigat na pinto kang silit na mamalubang kaso. Isang manggagamot na may bakas ng matinding pagod at pawis sa muka ang lumabas habang dahan-dahang inaalis ang takip sa kanyang bibig at ilong. Pinalibutan siya agad ng pamilya ng asawa ko na unahan sa pagtatanong. Sumingit ako sa gitna nila habang halos sumabo ang dibdib ko sa pagkabo. Ayos lang po ba ang anak ko? Nangingini at basa ang tining ng aking biyena nang magtanong siya. Tiningnan kami ngang manggagamot ng may matinding awa at kalungkutan sa kanyang mata. Umiling siya ng marahan. Paumanhin po, ginawa namin ang lahat. Nakaroon ng matining pagsisikip sa dibdib ang pasyente na naging sanhi ngang paghinto ngang pagdaloy ngang dugo sa kanyang puso. Pagdating niya rito ay wala na siyang tibo. Ginawa namin ang lahat ng paraan upang siya ay buhayin muling, ngunit huli na ang lahat, nakikiramay po ako. Kailangan po ninyong maging matatag. Tumigil ang paikot ng mundo ko, nadilim ang aking paningin, isang malakas at nakakabinging ugong lamang ang naririnig ko sa aking tainga. Patay na siya. Ang lalaking nangako sa akin ng walang hanggang pag-ibig, ang lalaking kani-kanina lamang, ay tumawag upang sabihing hindi siya makakawi dahil naghahanap buhay siya ay tuluyan nang wala sa mundong ito. Pakiramdam ko ay may isang matalim na patalim na bumaon sa aking dibdib at pinipilipi ito ng walang awa mula sa loob. Gusto ko umiyak ng malakas, ilabas ang lahat ng sakit, ngunit walang luhang lumalabas sa aking mamata at tila najing diserto ang aking lalamunan. Hindi ako makahinga. Isang malakas at nakakikilabot na tili ang pinakawalan ng aking biyenan bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Agad siyang dinaluhan ng kanyang asawa at anak. Tinatawag ang kanyang pangalan habang pilit siyang itinatayo.
habang ang buong pasilyo ay napuno ng kanilang malalakas na pahagulgol at pakda dalam hati, nanatili akong nakatayo na tila isang tuot na walang buhay. Hindi may proseso ng aking isipan ang nangyayari. Ang bilis ng mga pangyayari ay parang isang masamang panaginip na gusto ko nang matapos. Habang abala ang pamilya ni Jose sa kanilang paiya, dalawang alaga ng batas na nakauniforme ang tahimik na lumapit sa amin. Ang isa sa kanila ay ang lalaking nakausap ko sa telepono kanina. Tiningnan niya ako ng may pakikiramay bago bumaling sa kanyang hawak na talaan. Nagsalita siya sa isang formal at walang emosyong boses. Nakikiramay po kami sa inyong pagkawala. Kailangan lamang po naming patunayan ang ilang detalye ukol sa pangyayari bago namin isara ang talaan. Nakatanggap po kami ng tawa mula sa magkapitbahay ng isang inupahang kwarto sa kabilang bayan bandang ika-10 oras ng gabi dahil sa matinding ingay at kaguluhan. Inupahang kwarto, kabilang bayan, bakit siya nandun gayong ang sabi niya ay may kausap siya sa negosyo sa ibang lugar. Pilit kong inunawa ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaki. Pinakdurot tong ang mga impormasyon. Pagdating po namin sa nasabing lugar, may kasamang isang nakababatang babae ang inyong asawa. Ayon sa unang pahayag ng babae sa makatauron, makasama sila nang biglang dumaing ng matinding sakit sa dibdib si Ginong Jose at bigla na lamang bumaksak sa kama. Nang makita raw niya iyon, labis siyang natakot at matapos makipaugnayan para sa sasakyang magdadala sa pagamutan, mabilis niyang nilisan ang lugar at tumakas. Isang babae. Sa ibabaw kama, ang nasalitang iyon ay tila matatalas na kidlat na yumanik at sumira sa buong pagkatao ko. Nawasa ang huling piraso ng tiwala, pagmamahal at ilusyon na natitira sa aking puso, malinaw na malinaw ang mensahe. Ang asawa ko ay hindi lamang naktaksil sa akin sa mahabang panahon, namatay pa siya habang kasiping ang kanyang ibang babae. Ang matinding kahihiyang ito ay 10 beses na mas masakit pa kaysa sa balita ng kanyang biglaang pagpanaw. Pati ang pamilya ang asawa ko ay natigilan sa narinig. Ang kanilang maiya ay biglang naputol. Tumigil sa pagagulgol ang aking biyenan, unti-unting inangat ang kanyang ulo at dahan-dahang tumingin sa akin. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng matinding kalungkutan ay biglang nanigas, wala ng bakas ng lungkot sa kanyang mata, kundi isang mapanuri at naaalinlangang tingin. Nakatinginan ang bayaw ko at ang asawa nito, tila nausap gamit ang kanilang mga mata. Sa halip na magalit sa kawalang hiyaang ginawa ng kanilang anak, tila may ibang plano na mabilis na nabubuo sa kanilang gaisipan. Sa isang iglap, ang sakit ng pagkawala sa aking puso ay napalitan ng matinding pandidiri at pagkamuhi. Ako, na pala din naghihintay sa kanya sa aming bahay, naalala sa kanyang kalusugan, naghahanda ng kanyang pagkain at tapat na nakmamahal sa kanya, ay ginawa lamang niyang isang malaking tanga sa harap ng ibang tao. Samantalang siya ay nagpapakaligaya at gumagastos para sa ibang babae sa isang inupahang kwarto na malamang ay binayaran gamit ang perang ipinagkatiwala ko sa kanya. Ang lahat na aking sakripisyo, ang aking paglaban sa sarili kong magulang para lamang sa kanya, ay naging isang walang kwentang at katawa-tawang biro. Nakaramdam ako ng tinding panlalami sa buong katawan. Nasusuka ako sa naisip na larawan niya kasama ang ibang babae. Bago ko pa man tuluyang mayayos ang magulong isip ko, lumapit sa akin ang hipak kong si Laura. Ang kanyang boses ay pilit na pinaalambing ngunit ang kanyang nga salita ay tumagos sa aking kalamnan na parang matinik. Clara, nakikiramay ako sa nangyari. Napakasakit nito, ngunit hindi ka maaring mapadala sa iyong emosyon ngayon. Kailangan nating tanggapin ang kapalaran at isipin ang susunod na hakbang. Ngayon, ang pinakamahalaga ay mabigyan natin si Jose ng isang marangal, malaki at mayos na lamay. Ang nagastusin sa pagamutan, ang kabaong at ang burol ay tiyak na mga ngailangan ng napakalaking halaga.
Mabilis siyang sumulya muli sa pitakang hawak ko kung saan alam nilang lahat na nakatago ang tarheta ng pautang na ibinigay ng aking nga magulang na may napakalaking halagang maaring kunin. Nang makita nilang tahimik lamang ako, nakatiti sa kanila at hindi sumasagot, mabilis na sumingit ang aking biyenan. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang nga luha at inayos ang kanyang damit. Ang kanyang boses ngayon ay hindi na nagdadalamhati, bakus ay tumigas at nagutos. Tama ang sinabi ni Laura. Asawa mo siya, Clara, kahit ano pa ang kahinaan at pagkakamali niya, responsibilidad mong bigyan siya ng mayos na paglisan na nababagay sa ating estado at karangalan sa lipunan. Ilabas mo ang iyong tarheta sa bangko. Ang alam ko ay may kakayahan iyang mabaya ng kahit makano. Gamitin mo iyan upang mabayaran ang lahat ng ito ng walang aberya. Huwa na huwa mong hayaang mapahiya ang ating pamilya sa ibang tao dahil lamang sa kakulangan, sa pera o dahil sa pagkalat ng maling kwento tungkol sa kanyang pagkamatay. Sumang-ayon din agad ang biyenan kong lalaki na dati ay laging tahimik. Tumango siya ng mariin. Unahin muna natin ang kapakanan at dangal ng anak ko. Mamaya na natin peusapan ang iba pang bagay at kasalanan niya. Wala kaming dalang sapat na salapi ngayon dahil sa biglaang pangyayari kaya ikaw ang aming inaasahan. Asawa ka niya at ang yaman mo ay yaman din niya. Wala nang ibang gagawa nito kundi ikaw. Tinitigan ko silang lahat ng paisa-isa. Ang pamilyang minahal, inaruga at iginalang ko, ang taong tinawa kong pangalawang magulang at mga kapatid, ay nakapalibot ngayon sa akin tulad ng mga nagugutom na ibon na naabang sa laman ng isang patay na hayop. Hindi sila narito upang damayan ako sa sakit ng pakawala at panloloko, kundi upang pigain ang aking yaman. Kani-kanina lamang ay nawalan sila nga anak at kapatid at ang nalaman nilang dahilan ng pagkamatay nito ay isang kahiyahiyang panloloko sa mismong asawa nito. Ngunit bago pa man tuluyang lumamig ang bangkay ng asawa ko, ang tanging nasa isip nila ay pera at kung paano magagamit ang aking kayamanan upang pagtakpan ang bahongang kanilang pamilya. Hindi man lang nila tinanong kung gaano nawasa ang puso ko o kung paano ko kakayanin ang kahihiyang ito. Isang matinding apoy ngang galit ang unti-unting nabuo sa pinakailalim ng aking dibdib. Dahan-dahan kong binuksan ang aking pitaka at inilabas ang kumikinang na tarheta ng bangko. Ang kanilang nga mata ay lumaki at sumunod sa bawat galaw ng aking kamay. Tila mga gutom na hayop na sa wakas ay nakita na ang kanilang pagkain. Ang malamig na hangin sa pasilyo ay tila mas lalong napatigas sa aking puso at nabigay linaw sa aking isipan. Hahayaan ko ba silang mapatuloy sa pang-aabuso sa aking kabaitan at pera upang bayaran ang kahiyahiyang kamatayan ng isang taksil? O ito na ba ang tamang oras upang putulin ang lahat ng ugnayan ko sa mga taong walang ibang ginawa kundi samantalahin ako? Nakatingin sila sa aking kamay na abang sa susunod kong gagawin, hindi alam ang unos na malapit ng sumabog. Ibibigay ko ba sa kanila ang hinihingi nila para matapos na ang lahat? O tuluyan ko na silang wawasakin gamit ang sarili kong nga kamay? Tinitigan ko ang makintab na tarheta sa aking mga kamay. Ang maliit na bagay na ito ay naglalaman ng parang pinahirapan ng aking magulang. Ang yaman na akala ng pamilyang nasa harapan ko ay madali nilang makukuha upang paktapan ang baho ng kanilang kadugo. Dahan-dahan, ibinaba ko ang aking kamay at muling inilagay ang tarheta sa loob ng aking pitaka. Isinara ko ito ng mahigpit hanggang sa marinig ko ang tunog na pagkakandado nito. Nawala ang nining at pag-asa sa mga mata ng aking biyenang babae at mabilis itong napalitan ng matinding patataka at namumuong galit. Bakit mo ibinalik iyan sa loob? Siga niya habang pilit na inaabot ang aking bag. Ilabas mo iyan. Kailangan nating mabaya sa nga manggagamot at kumuha ng pinakamagandang kabaong para sa anak ko. Huwa kang makmaramot sa asawa mo. Tiningnan ko sila isa-isa. Ang mukha nilang matatakaw sa salapi. Ang kanilang mamatang walang ibang nakikita kundi ang pakinabang na makukuha nila mula sa akin.
Nawala na ang matinding takot at panginginig sa aking dibdib. Napalitan ito ng isang malami, matibay at hindi matitina na paninindigan. Hindi, mahinahon ngunit kasing tigas ng bato kong sagot. Wala akong ilalabas na kahit isang kusing. Hindi ko gagamitin ang yaman ng aking magulang upang bayaran ang kahiyahiyang lamay ng isang asawang nataksil. Kung nais ninyong bigyan siya ng marangal na paglisan upang hindi kayo mapahiya sa ibang tao, kayo ang magbayad. Tutal kayo ang kanyang pamilya. At baka nakakalimutan ninyo, hindi siya namatay dahil nagpapakahirap siya sa paghahanap buhay para sa aming kinabukasan. Namatay siya sa ibabaw ng kamakasiping ang kanyang kalaguyo. Bakit ako ang magbabayad sa makasalanang ginawa niya sa akin? Namutla ang aking biyenang lalaki. Nagulat silang lahat na ang dating tahimik, mahinhin at pelejing masunyuring manugang ay biglang sumasagot at lumalaban. Walang hiya ka. Bulalas na ang bayaw kong si Sergio habang dinuduro ako sa mukha. Kararating lamang ng kamatayan ng kapatid ko. Nagagawa mo pang magbilang ng pera. Saan siya kukuha ng salapi para sa kanyang sariling burol? Mahina na ang mamagulang namin at wala kaming trabaho. Gusto mo bang ipatapon na lamang namin ang katawan niya sa gilid ng daan? Saan siya kukuha ng pera? Matalim kong ibinali ang tanong, hindi umurong sa kanyang pakduro. Bakit hindi ninyo hanapin ang pera sa inupahang kwarto kung saan siya binawian ng buhay? Bakit hindi ninyo singilin ang babaeng kasiping niya bago siya nalagutan ng hininga? Ang responsibilidad ko ay nakalaan lamang sa isang tapat na lalaking iginagalang ang aming sumpaan. Ngunit ang lalaking nakahiga sa loob ng malamig na silid na iyon ay matagal na namatay para sa akin bago pa man tumigil ang patibok ng kanyang puso. Isa siyang taksil, isang sinungaling. Wala akong utang sa inyo at lalong wala akong utang sa inyong kapatid. Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang numero ng tanggapan ng aking bangko. Nakatingin lamang silang apat sa akin, hindi makapaniwala na may lakas ako ng loob na gawin ito sa harap ng bangkay ng aking asawa. Nang sumagot ang kinatawan ng bangko, pinalakas ko ang aking boses upang marinig nilang lahat ang bawat salitang bibitawan ko. Magandang gabi, ito ay si Clara. Nais ko pong ipasara at harangan ang aking tarheta na may malaking hangganan ng pautang simula sa oras na ito. May malaking panganap po ng maling pakamat at panalukok kaya pakisap na kaven ninyo ito akat ng balang pakaalanlangan. Nang marinig ang aking masinabi, sumugot ang aking biyenang babay upang agawin ang hawak kong telepono ngunit mabilis akong umiwas pa atras. Balik ka na ba? Tili na eking hipek na si Laura. Nanlalaki ang mga mata at halatang nabura ang kanyang pakukunwaring malambing. Paano na kami ngayon? Paano ang babayaran sa pagamutan? Paano ang lamay? Ibaba mo iyan at bawiin mo ang sinabi mo. Hindi ko na iyon problema. Wika ko matapos kong putulin ang tawa. Nakuha ko na ang papatunay mula sa bangko na sarado at hindi na magagamit ang aking tarheta. Bahala kayo maghanap ng paraan upang linisin ang dumi ng inyong pamilya. At para maging malinaw sa inyong lahat bago ako umalis, ang malaking tirahan kung saan kami umuwi ni Jose ay nakapangalan lamang sa akin. Regalo iyon ng aking mga magulang bago pa kami ikasal. Wala sa batas at lalong wala kayong karapatan sa kahit anong bahagi ng tirahang iyon. Kaya huwa na huwa ninyong subukang pumunta ron upang manghingi o manggulo. Tinalikuran ko sila at nasimulang maglakad ng mabilis palayo sa pasilyo ng pagamutan. Narinig ko ang nga malalakas na sumpa, pakmumura at nakakabinging pagiyak ng pamilya ng aking asawa sa likuran ko. Tinatawag nila akong walang puso, halimaw at madamot na babay na susumpain daw ng langit, ngunit hindi na ako lumingon pa. Ang bawat hakbang ko palabas ng gusaling iyon at papunta sa madilim na kalsada ay tila patanggal ng mabibigat na, bakal na matagal ng nakaadena at napapahirap sa aking buong pakataw.
Pumara ako nga sasakyan ay umuwi sa aming tirahan. Pagpasok ko sa loop, sinalubong ako nga isang napakalami na katahimikan. Ang hapunan na pili kong niluto ng may pagmamahal ay naroon pa rin sa hapagkainan, isang patunay ngang aking katangahan. Hindi ako naaksaya ng kahit isang sandali. Pumasok ako sa silid na ginagamit ni Jose kapag sinasabi niyang kailangan niyang tapusin ang nga mahahalagang papel para sa trabaho. Puno ngali at hinanaki ang aking puso habang binubuksan ko ang lahat ng mga kahon sa kanyang malaking lamesa. Inilabas ko ang lahat ng papeles, hinanap ang anumang bakas ng kanyang itinatagong buhay. Hanggang sa matapuan ko ang isang itim na lalagyan sa pinakailalim na bahagi ng mesa, maingat na nakatago sa ilalim ng nga lumang aklat. Nangingini ang aking makamay nang buksan ko ito. Doon tumambat sa aking paningin ang lahat ng hindi mapapasubalyang katibayan ng kanyang panloloko na matagal na niyang inililihim. May isang kasunduan sa paupo ng kwarto na nakakahalaga ng malaking salapi buwan-buwan. Ang petsa ng pagsisimula nito ay halos 1 taon na ang nakalipas. May maresibo ngang kuryente at tubig na nakapangalan sa kanya ngunit ang tirahan ay nasa ibang bayan. May makatibayan din ng pagbabaya sa mamamahaling tulugan at bakasyonan tuwing Sabado at Linggo. Mga araw kung kailan sinasabi niyang kailangan niyang dumalaw sa malalayong lugar para makipausap sa mga mayayaman na nanais makipagnegosyo sa kanya. Ngunit ang tuluyang dumuro sa natitira kong pasensya at napasiklap sa aking matinding galit ay isang maliit na resibo mula sa isang sikat na bilihan ng maalahas. Isang napakamahal na kwintas na may kumikinang na diamante ang binili niya ilang buwan na ang nakararaan. Tinangnan kong mabuti ang petsa at napaktanto kong sakto iyon sa araw ng aking karavan. Iyon ang araw na hindi siya umuwi at nakpadala lamang ng isang napakaikling mensahe sa telepono upang batiin ako dahil daw sa biglaang problema sa trabaho. Ang nakalagay sa paraan ng pagbabaya sa resibo ay ang karagdagang tarheta na nakapangalan sa akin. Ang tarhetang ibinigay ko sa kanya upang magamit niya sa oras ng kagipitan. Ginamit niya ang sarili kong pera, ang pawis ko, upang bumili ng napakamahal na regalo para sa katawan ng kanyang kalaguyo. Tinipon ko ang lahat ng papel na ito at maingat na isinili sa isang matibay na supot. Ito ang magiging kalasa sa nata ko kung sakaling, kanya bali ang kanyang pamilya na balitarin ang kwento at sirain ang aking pangalan sa ibang tao. Matapos makuha ang mga ito, nasimula akong maimpake ng aking mga damit at mahahalagang gamit na tunay na sa akin. Ang mga litrato naming dalawa sa dingding, ang mga regalong ibinigay niya na galing din naman sa bulsa ko ay iniwan ko lahat doon upang alikabukit. Aalis ako sa lugar na ito ngayong gabi rin. 6 na buwan na ang nakalipas dahil sa paglalami ng aming pagsasama, sinundan ko ang aking kutob at palihim na umupo ng isang maliit na kwarto sa kabilang bayan bilang aking taguan. Sinungaling ako kay Jose noon at sinabing pinapagamit ko lamang iyon sa isang kaibigang naghihirap, iyon ang magiging bago kong kanlungan. Habang isinasara ko ang aking ikalawang maleta, biglang umalingaw ang malakas at sunod-sunod na pagkalabo sa aking pintuan. Sinundan ito ng matinis at nakbabantang boses ng aking biyenang babae mula sa labas. Clara, buksan mo itong pinto kung ayaw mong makagulo tayo. Walang pusong babae. May karapatan ang pamilya namin sa yaman ng anak ko. Buksan mo ito. Sumunod ang boses ng aking bayaw, walang tigil sa pagsipas sa ibabang bahagi ng pinto. Buksan mo ito kundi gigibain namin ang pintong ito. Huwag kang maktagorian na parang duwag. Pamilya tayo kaya dapat usapan natin ito ng maayos habang binibigay mo ang nararapat sa amin. Napangiti ako ng malami habang nakatingin sa nakasarang pinto. Hindi na sila nakapahintay ng umaga.
Malinaw na dahil wala na silang makuha sa pagamutan at wala silang pambayad sa bangkay ng kanilang anak, dumiretso sila rito upang pilitin ako at takutin. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang taga-talangang tunog at tahimik na inimba ang lahat ng kanilang pagbabanta, pagsisigaw at pagmumura. Nang makapaktala ako ng sapat na katibayan laban sa kanila, umabang ako palayo sa pinto at tumawa sa mga bantay ngang aming gusali. Mahinahon kong ipinaalam na may isang grupo ngang mga tao na nanggugulo, nananakot at pilit na sumisira sa aking pintuan sa kalagitnaan ng gabi. Ilang sandali lamang ay narinig ko ang matitigas na habang boses ng manggatanot na sumita at itinataboy ang aking mga biyenan palayo. Ang mga pagmumura ng aking biyenan ay naging mahina hanggang sa tuluyan itong nawala. Nang tuluyan na bumali ang katahimikan sa buong palapa, lumabas ako dala ang aking dalawang malita. Sumakay ako sa isang inupahang sasakyan sa kalagitnaan ng gabi. Nakatingin ako sa labas ng bintana habang mabilis kaming lumalayo sa malaking gusali. Ang Maynila ay tila natutulog ngunit ang puso ko ay gising na gising. Nang makapasok ako sa loob ng aking maliit na taguan, nakaramdam ako ng matinding kapayapaan at kalayaan. Walang kasinungalingan, walang mapanlinlang na ngiti, walang nakakakilala sa akin. Nakatulog ako ng napakahimbing sa unang pagkakataon matapos ang isang buong taon ng pag-aalala. Kinaumagahan, ginising akong mainit na sinak ng araw. Natimpla ako ng matapang na kape, umupo sa harap ng maliit na mesa at hinawakan ang aking telepono. Handa na akong tawagan ang ahensyang tutulong sa akin na ibenta ng mabilisan ang tirahan na iniwan ko upang tuluyan na akong makapasimulang muli. Ngunit bago ko pa man mapindot ang numero, nakarinig ako ng tatlong makakasunod at mahihinang katok sa pintuan ng aking pinagtataguan. Kumabo na napakabilis ang aking dibdib. Sino ang nasa labas? Walang sinuman mula sa pamilya ng asawa ko o kahit na sinong kaibigan ko ang nakakaalam ng lugar na ito. Dahan-dahan akong tumayo, pinigil ang aking paghinga at tahimik na lumapit sa pinto upang sumili sa maliit na butas ng salamin. Sa labas ng pinto ay nakatayo ang isang nakababatang babae. Napakakinis ng kanyang balat, nakasuot ng mamahaling damit na malinaw na gawa ng makilalang mananahi at may hawak na mamahaling bag na lalong nakpalutang sa kanyang ganda. Ngunit kahit maganda ang kanyang mukha, baka sa kanyang mata ang matinding kayabangan at kawalang galang. Sino siya at paano niya nalaman kung nasaan ako sa kabila ng aking pagtatago? Nang dahan-dahan kong buksan ang pinto upang harapin ang hindi inaasahang panauhin, ang unang salitang binitawan niya ay nakpatayo ng aking balahibo at nakbigay ng panibagong unos sa aking tahimik na umaga. Ako ang babaeng tunay na minahal ni Jose, wika niya ng may buong pagmamalaki at walang anumang bakas ng hiya habang nakatitik ng diretso sa aking mga mata. Ako ang babaeng kasama niya hanggang sa huli niyang hininga. At nandito ako ngayon sa harap mo upang singilin ng buo ang malaking pangakong iniwan niya para sa akin bago siya mamatay. Ano ang hinihingi ng babaeng ito at hanggang saan abot ang kanyang kapalaran at kawalang hiyaan sa pagharap sa tunay na asawa ng lalaking ginatasan niya ng yaman hanggang kamatayan? Nakatingin lamang ako sa babaeng nasa harapan ko. Ang kanyang makapal na mukha at mataas na tingin sa sarili ay tila isang malaking biro sa aking paningin. Para, iyon din ang unang lumabas sa bibig ng pamilya ng aking asawa nang malaman nilang patay na ito. At ngayon, ang babaeng naging dahilan ng kanyang kahiyahiyang kamatayan ay nasa tapat ng aking pintuan upang manghingi rin ng salapi. Namoy ko ang kanyang pampabango, isang mamahaling halimuyak na pamilyar sa aking pang-amoy. Alam ko kung makano ang halaga niyan dahil ako mismo ang nabayad niyan sa pamamagitan ng aking asawa. Huminga ako ng malalim, pinigilan ang pagtawa na namumuo sa aking lalamunan at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Pumasok ka,
Malamig kong utos sa kanya habang binubuksan ng tuluyan ang pintuan. Pumasok siya na may matapang na hakbang, umupo sa aking upuan na walang paalinlangan at tiningnan ang aking maliit na tirahan ng may pandidiri. Tila ba nasusuklam siya sa kasimplihan ng aking taguan, hindi alam na ang karangyaan na kanyang kinasanayan ay nagmula sa sarili kong dugo at pawis. Bago siya bawian ng buhay, nangako si Jose na bibigyan niya ako ng malaking halaga upang makabili ng sarili naming bahay. Pagpapatuloy niya habang pinaglalaruan ang kanyang mamahaling bak sa kanyang kandungan. Sabi niya ay hihiwalayan ka na niya upang pakasalan. Ako dahil ako ang tunay niyang mahal. Ngunit dahil wala na siya, ikaw na bilang asawa niya sa batas ang dapat tumupad sa pangakong iyon. Ibigay mo sa akin ang salapi bilang kabayaran sa aking kabataan at pagmamahal. Kung hindi, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ng tao sa gusaling ito kung gaano kakawalang kwentang asawa kaya, nahanap ng iba ang iyong lalaki, sisirain ko ang iyong pangalan, isang pananakot mula sa isang taong walang karapatan. Tiningnan ko ang kwintas na kumikinang sa kanyang lik, ang kwintas na binili gamit ang aking sariling pera. Hindi ako nagalit, bakos ay nakaramdam ako ng matinding awa sa kanyang katangahan. Dahan-dahan ako naglakat patungo sa aking lalagyan at kinuha ang itim na supot na naglalaman ng lahat ng katibayan ng kanilang panloloko. Ibinuhos ko ang papel sa ibabaw ng mesa sa mismong harapan niya. Tingnan mo itong mabuti. Utos ko sa kanya habang nakatitik sa kanyang mga mata na unti-unting napupuno kang pakalito. Huwag kang kukurap. Nakikita mo ba ang kasunduan sa pag-upang ng inyong tinutuluyan na itinuturing ninyong pugat ng inyong pag-ibig? Nakikita mo ba ang resibo ng kuryente, tubig at mga mamahaling tulugan na pinuntahan ninyo tuwing Sabado at Linggo? Ang lahat ng iyan ay binayaran gamit ang aking pera? Ang tarhetang ginamit niya upang tustusan ang iyong marangyang pamumuhay ay nakapangalan sa akin. Basahin mo ang pangalan sa papel na iyan. Namutla ang kanyang mukha, nangingini ang kanyang kamay habang sinusuri ang papeles. Ang kanyang mapupulang labi ay bahagyang nakaawang. Hindi totoo ito, pautal-utal niyang sagot, pilit na itinatanggi ang katotohanang nakalata sa kanyang harapan. Sabi ni Jose ay pinahirapan niya ang lahat ng kanyang salapi. Sabi niya ay mayaman siya at ikaw ang umaasa sa kanya. Tumawa ako ng mapay. Ang sahod ng asawa ko ay halos hindi sapat upang bayaran ang aming sasakyan buwan-buwan. Ang lahat ng nakikita mong yaman at ginhawa ay galing sa aking bulsa. At iyang kwintas na ipinamamalaki mo sa iyong lik. Regalo niya iyan sa iyo nung araw ngang aking karawan, binayaran din gamit ang aking salapi. Ikaw ay hindi niya tunay na mahal. Ikaw ay isa lamang mamahaling palamuti na pinondohan ng aking yaman upang maramdaman niyang siya ay isang makapangyarihang lalaki. Bumasa ang kanyang mabalikat. Ang kayabangan niya kanina ay tuluyang naglaho tulad ng bulan na tinangay ng hangin. Lumapit ako sa kanya at bumulong sa kanyang tainga upang marinig niya ng malinaw ang bawat salita. At ngayon, may lakas kang ang loop na humingi sa akin ng kabayaran? Gusto mo bang ipagbigay alam ko sa mga alagad ng batas ang ginagawa mong pananakot at panghihingi ng salapi? O mas gusto mong ikalat ko sa lahat ng tao ang papeles na ito kasama ang iyong pangalan at mukha upang malaman ng buong mundo kung paano ka nabuhay sa pawis ng ibang babae? Umalis ka rito at huwag na huwag ka nang mapapakita sa aking kahit kailan, kundi ay sisiguraduhin kong pababayaran mo ang lahat na ito. Nanginginig siyang tumayo, halos matisot sa kanyang sariling paa dahil sa matinding takot at kahihiyan. Nagmamadali siyang lumabas ng aking pinto, hindi na lumingon pa na parang hinahabol ng masamang espiritu. Nang sumara ang pinto ng malakas, napaupo ako at nakaramdam ng matinding ginhawa. Nanalo ako sa unang laban na ito, ngunit alam kong marami pa akong kailangang ayusin upang tuluyang malinis ang aking buhay.
Kinabukasan, nakipakita ako sa ahensya na nakbebenta ng aking tirahan. Napakabilis na nga pangyayari, tila ba nakikyayon ang langit sa aking nga plano. May isang batang maasawang nagustuhan agad ang lugar at handang mabayad ng buo. Nang matapos ang aming kasunduan at pumasok ang malaking halaga ng salapi sa aking bangko, pakiramdam ko ay nakawala ako sa isang madilim na kulungan. Ang bawat pagpirma ko sa mga papeles ay tila pagputol sa mga kadenang nag-unay sa akin sa pamilyang iyon. Ang salaping ito ang magiging simula ng aking bagong buhay, isang buhay na walang anino ni Josie, ng kanyang kasinungalingan at ng kanyang pamilya. Ilang linggo ang lumipas, naging mapayapa at tahimik ang aking mga araw. Nakakalimutan ko na ang sakit at nagsisimula na akong bumuo ng mga bagong pangarap. Isang hapon, pumunta ako sa pamilihan upang bumili ng masariwang gulay at prutas. Payapa ang aking isip habang naglalakad sa kalsada, nilalanghap ang sariwang hangin at ininjoy ang kalayaan na matagal kong ipinakait sa aking sarili. Iniisip ko na baka tapos na ang lahat at tuluyan na akong nakalaya. Ngunit tila sinusubok pa rin akong mapaglarong tadhana. Habang naglalakad ako pawibit-bit ang dalawang malaking supot ng pinamili, napansin ko ang isang kumpol ng mga tao sa labas ng pintuan ng aking gusali. Lumapit ako upang tingnan kung ano ang nangyayari at doon ay halos tumigil ang patibo ng aking puso. Nakatambay sa mismong harapan ng gusali ang 4 na taong pilit kong tinatakasan at ibinabaon sa limot. Ang aking biyenan, ang bayaw kong si Sergio at ang kanyang asawa. Gusot at marurumi ang kanilang mga damit, maitim ang kanilang mga mukha dahil sa alikabok at mukha silang mga tao na wala ng matitirhan. Nang makita akong aking biyenang babay, mabilis siyang tumakbo papalapit sa akin na tila isang uhaw na nakakita ng tubig sa disyerto. Bago ko pa man siya mapigilan o makaiwas, lumuhod siya sa aking harapan, humugulgol na napakalakas at niyakap ng mahigpit ang aking mabinti. Clara, parang awa mo na, patawarin mo kami. Iyak niya habang pilit na kinukuha. Ang simpatiya na nga nakatingin at dumadaang tao. Wala na kaming matirhan. Pinalayas na kami. Namamalimos na lamang kami sa kalsada upang may panlaman sa aming nga kumakalam na sikmura. Iligtas mo ang aming pamilya. Kahit kaunting salapi lamang para may makain kami ngayon. Lumuhod din ang aking binang lalaki na hirap ng gumalaw, ang aking bayaw at ang asawa nito. Umiyak sila ng sabay-sabay na mamakaawa at nagdudulot ng matinding ingay sa tahimik na kalsada. Nagsimulang makbulungan ang makataw sa paligid. Naririnig ko ang mga masasakit na salita mula sa mga nakikiusyoso na walang alam sa katotohanan. Sinasabi nilang wala akong utang na loob na napakasama kong manugang dahil hinahayaan kong maghirap at mamalimos sa kalsada ang pamilya ng aking yumaong asawa. Nakita ko ang pandidiri sa mga mata ng mga estranghero. Naramdaman ko ang matatalim na tingin ng mga taong humuhusga sa akin. Ang pamilyang ito ay sadyang gumagamit ng awa ng publiko upang gipitin ako, hiyain ako at piliting ilabas ang aking salapi upang matapos lamang ang eskandalo. Napaligiran akong nga taong galit habang ang galinta sa aking paanan ay patuloy sa kanilang mahusay at nakakabali na pearte. Paano ako makakataka sa patibong na ito na inilata nila sa mismong harapan ng maraming tao? Sa harap nga matatalim na tingin at masasamang bulungan nga taong nakapaligid na natili akong nakatayo ng tuwid. Alam nga, biyenan ko na madali ako mapahiya at iyon ang ginagamit nila upang pilitin akong ilabas ang aking salapi. Ngunit hindi na ako ang dating Clara na madaling manipulahin at takutin. Ibinaba ko ang bitbit kong supot ng pinamili sa sementadong kalsada. Hindi ko inabot ang kamay nga aking biyenang babae na patuloy na nakayakap sa aking binti. Tumingin ako ng diretso sa mamatang nakikiusyoso at humuhusga sa akin. Huminga ako ng malalim at nilakasan ko ang aking boses upang marinig ng lahat ng nakatambay sa paligid. Mga Gino at Ginang, wika ko ng mahinahon ngunit may diin ang bawat salita. Batik ko kung ano ang inyong iniisip at naunawaan ko ang inyong awa sa mga taong ito.
Ngunit sa anumang kwento, hindi sapat na pakinggan lamang ang nga luhang ipinapakita ng isang panik. Ang pagkamatay ng aking asawa ay nadulo sa akin ng matinding paghihirap. Ngunit alam ba ninyo kung ano ang tunay na dahilan at kung saan siya binawian ng buhay? Biglang tumahimik ang buong paligid, ang nga bulungan ay unti-unting nawala, maging ang malakas na pagagulgol ng aking biyenan ay biglang nahinto. Tumingala siya sa akin at nakita ko ang mabilis na pagdaan ng takot sa kanyang mata. Ang asawa ko ay namatay sa ibabaw ngang kama, kasiping ang kanyang ibang babae sa isang inupahang kwarto. Nagpatuloy ako, hindi pinipigilan ang bigat ng katotohanan. Niloko niya ako sa loop ng halos 1 taon. Binuhay niya at pinaligaya ang kanyang kalaguyo gamit ang aking sariling pawis at salapi habang naghihintay ako sa kanya gabi-gabi. At ang pamilyang ito na nakaluhod sa inyong harapan ay alam ang buong katotohanan. Narito sila ngayon hindi upang humingi ng tawad, kundi upang pilitin akong gamitin ang yaman ng aking magulang para bayaran ang mga naiwang utang at ang kahiyahiyang lamay ng kanilang taksil na anak. Wala ako obligasyon sa isang sinungaling at lalong wala ako obligasyon na buhayin ang nga taong kinukonsinti ang pawasa sa aking pamilya. Nang bumasa ang nga salitang iyon na bago ang ihip ng hangin, ang nga taong kanina ay nakatingin sa akin nang may pandidiri ay biglang nabigla at napalitan ng simpatiya. Ang kanilang natingin ng panghuhusga ay mabilis na lumipat sa aking nabiyenan. Nasimulang mabulain na sa aki bahay, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang galit ay nakatuon na sa pamilyang nasa aking paanan. Sinasabi nilang napakakapal naman ng muha ng pamilyang iyon upang manghingi pangang salapi matapos ang ginawang, kata sila ng kanilang kadugo. Nang makita ng aking biyenang babae na hindi na gumagana ang kanyang pagpapaawa at nabaliktad na ang sitwasyon, bigla siyang tumayo. Ang kanyang mukha na kanina ay kaawa-awa ay naging mapula sa tindi ng put. Itinuro niya ang aking mukha at nakasimulang magsasiko. Napakasama mong babae, wala kang galang, patay na ang asawa mo, nagagawa mo pang sirain ang kanyang pangalan. Kinuha mo ang lahat ng aming inaasahan at ngayon ay pinapahiya mo pa kami sa maraming tao. Sumpain ka nawa. Hindi na ako nakipagtalo. Wala nang saysay ang makipagsagutan sa mga taong bula sa kanilang sariling kasakiman. Kalmado kong kinuha ang aking telepono at pinindot ang numero ng himpilan ng bayan. Pinalakas ko ang aking tini upang marinig ng aking bayaw na akmang susugot sa akin. Magandang hapon po, ipinaalam ko sa alagad ng bata sa kabilang linya. Ako po ay nakatira sa gusaling ito. Mayroon pong isang pamilya na nanggugulo, nananakot at pilit na nangingikil ng salapi sa labas ng aking tinitirhan. Sila po ang pamilya ng aking yumaong asawa. Nakakaramdam na po ako ng panganib sa aking buhay. Pakiusap po, kailangan kong tulong ninyo ngayon din. Natigilan ang pamilyang nasa harapan ko. Namutla ang aking bayaw at ang kanyang asawa, unti-unting umaatras. Hindi nila inaasahan na magtatawag ako ng gaalagad ng batas. Ang kanilang ina ay patuloy sa pagsigaw, ngunit makikita na ang pangingini sa kanyang tuhod. Ilang minuto lamang ay dumating ang isang sasakyan ng mga alagad ng batas. Mabilis kong ipinaliwanag ang nangyari at ipinakita sa kanila ang mga naitalang banta at pananakot sa aking telepono mula noong unang beses silang manggulo sa aking dating tirahan. Inutusan silang lahat na sumama sa himpilan upang mapaliwanag at pinapirma ng isang mahigpit na kasunduan na nababawas sa kanilang lumapit o makipag-ugnayan sa aking kahit kailan. Habang isinasakay sila sa sasakyan ng batas, tiningnan ako ngang aking biyenan ng may nagliliyap na put. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na akong naramdamang takot. Tapos na ang kanilang maliligayang araw. Lumipas ang maraming buwan at tuluyan nang nagilom ang mga sugat sa aking puso. Ginamit ko ang salaping nakuha ko mula sa pagbebenta ng aming lumang tirahan upang lumipat sa isang tahimik na bayan kung saan walang nakakakilala sa akin. Hindi ko inasaya ang aking buhay sa pag-iya o pagtatanim ng galit. Sa halip,
Ibinuhos ko ang aking oras at lakas sa pagbuwang ng isang pangarap na matagal ko nang kinalimutan. Napatayo ako ng isang mali ngunit magandang tindahan ng magasariwang bulaklak. Pinangalanan ko itong kapayapaan. Araw-araw, gumigaysing ako ng maaga upang mamili ng mga sampagwita, rosas at ilang-ilang. Ang bango ng mabulaklak ay nabibigay sa akin ng panibagong paasa at napapaalala na ang buhay ay patuloy na namumukadkad sa kabila ng magabagyo. Naging mabuti ang takbo ng aking pamumuhay. Nakangiti akong humaharap sa bawat taong pumapasok sa aking tindahan, isang ngiti na hindi nagaling sa pagpapanggap, kundi mula sa tunay na kaligayahan ng aking kaluluwa. Isang hapon nakasalubong ko ang isang dating kapitbahay mula sa Maynila na nakataong bumisita sa aming bayan. Masaya kaming nakamustahan hanggang sa ibinalita niya ang sinapit ng pamilya ni Jose. Ayon sa kanya, hindi nakatiis ang pamilyang iyon sa matinding hirap at kahihiyang kanilang naranasan. Ang aking biyenang lalaki ay inatake sa puso dahil sa labis na paalala at tuluyan nang nanghina ang kalahati ng katawan, nakaratay na lamang sa isang lumang higaan. Ang aking biyenang babae, na dating mataas ang tingin sa sarili, ay madalas na nakikitang naglalako ng basahan at kung minsan ay namamalimos sa palengke, samantala ang aking bayaw at ang kanyang asawang si Laura ay tuluyan ng nagiwalay. Dahil sa walang katapusang pagsusumbatan at kawalan ng salapi, kinuha ni Laura ang kanilang anak at bumalik sa kanyang mamagulang. Wala akong naramdamang katuwaan sa kanilang pagbaksak, ngunit wala rin akong naramdamang awol. Ang tanging naisip ko ay ang ganti ng tadhana ay hindi kailanman nakukulang. Inani lamang nila ang pait na itinanim ng kanilang sariling kasakiman at kalupitan. Patuloy ang pek-ino ng aking mundo hanggang sa makilala ko ang isang lalaking naging tapat na panauhin sa aking tindahan. Ang kanyang pangalan ay Daniel, isang maginoong lalaki na nagdidisenyo at gumagawa ng bahay at gusali. Palagi siyang bumibili ng mga bulaklak para sa kanyang matandang ina. Simple lamang siyang manamit, ngunit ang kanyang mga kamay ay matitibay at ang kanyang mga mata ay palaging nabibigay ng mainit na kalinga. Naging magkaibigan kami. Minsan ay tinutulungan niya ako mag-ayos ng mabibigat na lalagyan sa tindahan nang walang anumang hinihinging kapalit. Hindi niya kailanman inungkat ang aking nakaraan. Hinayaan niya ako magkwento sa sarili kong oras. Ipinakita niya sa akin kung ano ang tunay na halaga ng paggalang at katapatan. Isang araw, habang makasama kaming naayos ng bulaklak, tiningnan niya ako ng malalim at inalok ng isang paibig na payapa at walang halong kasinungalingan. Wala nang mamabulaklak na salita o malalaking pangako, kundi isang tahimik na paninindigan na hindi niya ako iwan. Tiningnan ko siya, ngumiti at dahan-dahang tumango. Natutunan ko sa mga nakalipas na taon na kapag ang isang babae ay matatak, may sariling paninindigan at hindi umaasa ng buo sa kanyang asawa, doon lamang niya tunay na maingatan ang kanyang sarili laban sa anumang unos. Ang aking buhay ngayon ay payapa at kasing kulay nga mabulaklak na aking inaalagaan. Ngunit habang nakatingin ako sa papalubok na araw sa tabi nga laking tunay na napapahalaga sa akin, hindi ko maiwasang itanong sa aking sarili. Kung hindi kayo nangyari ang trahedyang iyon at hindi nabunyak ang kasinungalingan ni Jose, makakaroon kaya ako ng lakas na palayain ang aking sarili? O mananatili kaya akong isang bulag at masunuring bilanggo sa loob ng isang ginintuang hawla hanggang sa aking huling hininga?